So may nakita kong mga video na pagtagpi-tagpiin natin, ano, itong mga taong to, ewan ko kung ano, merong nakita ko yung video na kinokoronahan. Matatawa ka talaga, grabe. Ano pinaggagawa nila sa buhay nila? Na-content ko para actually to. Tatlo sila, si Bongbong Marcos, si Duterte, tapos siya. Ano ba kasing i-search ko yung pangalan ulit, nakalimutan ko. Nabalot ng takot ang mga tiga Surigao City sa Mindanao nung ang mga business establishment doon bigla na lang pinadlock ng isang grupo habang may daladalang mga itak at samurai. Nagpakilala raw silang di umano bagong gobyerno. Naalarma ang mga negosyante sa Surigao City nitong mga nakaraang linggo. Kami din ng mga federal. Ang ilan kasi sa kanilang mga establishmento sa pilitang isinara at ipinadlock ng mga armadong tao na may hawak pang mga itak at samurai. Ayon sa mga armadong tao, di raw sumunod ang mga may-ari ng mga establishmento sa ipinapatupad nilang batas. Nagpugos kami pag-lock nila. Taga-federal, gari kami nasuyod, nag-lock kami, hindi kami kagawas. Nangurog-kurog ako. Sino ba ang grupong ito na hindi lang nagpapatupad ng sarili nilang batas sa Surigao City? Nagpapakilala pang bagong gobyerno? Isa sa mga inagrabyado ng grupo, ang sari-sari store owner na si Jan. May kontrata po kami dito, 3 years. Una na raw sila nitong pinuntahan nitong mga nakaraang buwan. Akala namin taga-city sila. May mga ID kasi sila. Tapos naka-uniform. Laking pagtataka rin daw nila nung singilin sila ng mga ito ng 1,000 piso. Punta daw kami sa office nila. Doon daw kami kukuha na permit. Isang beses lang daw po. Di po kagaya sa gobyerno na quarterly. May pilit din daw pinapipirmahan ng mga ito na dokumento. Pag nagperma kami, membro na po kami nila. Amin na daw tong lupa, tsaka tong tindahan na to, di na kami magre-rent. Tapos pag nalaman po daw ng gobyerno na member na kami nila, di na po daw kami palukat tong lisensya, mas powerful daw po sila sa gobyerno. Kung kami sa federal, nadili mo kami sa federal nag-abang, dari man kami sa tag-ida ng inintindi. Sinabi nila na pumunta kami sa office nila dun sa Sabang 3. Dun na nalaman namin na di sila taga-gobyerno. Di kami pumayag sa gusto nila. Gawa-gawa lang nila para panghututan kami. Galit na sila. Magbalot-balot na daw kami kasi papadlakan na kami. Bagay na tinutuon ng mga armadong tao. Kami din ng mga federal. Bandang alas 5 ng umaga kasi, tung January 24, sinugod ang tindahan ni Jan ng 10 tao. Pinapalabas kami, galit na po sila. Nakamata kami? Hoy, legalite! Nagkuhan kami sa gobyerno! Nagkuhan na kami ng permit! Nagkuhan na kami ng permit! Kaya mo lisensya! Ang gobyerno wala lupa! Wala lupa! Ang tribo mo Ang gobyerno tagay ng lupa! Samot! Kay kalabanong ng batas! Ano gani? Ang kami medyo nagson! Ano ba kung kasi mo dyan? Kaya kami na binastos sa medyo! May respeto rin sa balaod sa Diyos! Balaod sa Diyos! O balaod rin sa Diyos! Lakdo nila! Uno, kuha na ako! Dahil nagmatigas, sa pilitang isinara at ikinandado ang tindahan ni Jan. Kaya natrap sila sa loob. Hindi kami kagawas. Nangurog-kurog ako. Mabuti na lang at may mga rumesponding pulis. Pero hindi na naabutan ng mga ito ang mga nanggulo. Nag-file kami ng criminal complaint, especially yung alarm in scandal, malicious mischief, mayroon pang grave coercion, grave threats, may physical injury. Yung padlock na ginamit ng tribal para masarahan kami doon sa loob. Nanganganib yung buhay namin dito. Sabi nga doon sa live kagabi, dadanak yung dugod, tapos babalikan daw kami. Mga law-abiding citizens kami, ma'am, tapos hindi namin inakala na gawin sa amin yun. Isa pa sa mga hinaras daw at naperwisyo ang katabi ng sari-sari store ni Jan, ang milk tea shop ni Riza. Sa pilitan din daw pinagbabayad si Riza ng permit kahit kumpleto naman daw siya ng mga dokumento sa kanyang negosyo. Po ma'am, business permit po ma'am. May sanitary na po kami. Sa barangay din po ma'am. Pinakita niyo po yan sa kanila? Opo ma'am. Sabi niya, pick yan. Basta galing sa government, pick yan. Kasi yung government natin kung expired na at sila na daw federal ngayon ang may power. Pag pupunta kami sa inyo, ano bang benefits namin makukuha sa inyo? Sa inyo na to, hindi na kayo magre-rent sa may-ari. Ano yun? At dahil hindi rin sumang-ayon si Riza sa gusto nila, ikinandado din ng mga ito ang shop ni Riza. Dating ko po na around 9:30 AM. Nakita ko na lang po na may nakasabit na po na tarp. Announcement, no trespassing. Ito po yung tarp na sinabit po ng mga taga-federal. An ancestral land under the management of Federal Tribal Government of the Philippines. Dahil sa nangyari, apektado ang kanilang negosyo. Ngayon, nalis po yung customer namin. Namadla. Nagsawan kay may mga tayo na, mga sundang.
Pero sino nga ba itong nagpakilalang mga tiga-federal daw na di umano bagong gobyerno ng Surigao? Ang tinutukoy ni Jan at Risa, ang Federal Tribal Government of the Philippines o FTGP, nagpapakilalang religious group na pinamumunuan ng kanilang mga lider na sina Bae Lourdes at si Datu Adlaw. Kami ang totoong enkantado po. Dahil si Bae Dato ang makautos sa hangin, tubig, lupa, apoy po. Ayon sa kanilang pinaniniwalaan, FTGP raw ang tunay na nagmamay-ari ng buong Pilipinas na itinuturing din daw nilang ancestral land. Ang atong nasod is balaang nasod. Kuluyan na sa mga ari-ari na prinsipe o mga prinsesa wala sila kamatayon. Puti ang atong dugo, dugong maharlika, dugo sa Dios, mudapat sa lupa, mahimong gulawan. Karon nahaluan na kita sa mga intruders, mo nang nahimong pula. Asa man yung mga ancestral land, sir? Kini-intiro Surigao? Surigao, tibuok Pilipinas. Kaya plano raw nilang bawiin ang Pilipinas at uumpisahan daw nila ito sa Surigao City, kung saan naroon ang kanilang headquarters. Nila ito sa Surigao City, kung saan naroon ang kanilang headquarters. Dito sa Barangay Sabang 3 sa Surigao City, matatagpuan ang compound na ito na tahanan ng nasa 40 mga kasapi ng FTGP. Bantay sarado ito. Hindi basta-basta makakapasok ang mga hindi nila miyembro. Kung sa may assurance kung miyembro ka aning FTGP? Kaluwasan sa material ni spiritual. O di ka pwede kasuhan, di ka pwede resume sa nakawaran ka pag exemption ka sa any mandatory authority sa government pag may diplomatic immunity ka. Sinubukan naming kuhanan ng panig si Datu Adlaw para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanilang grupo at sa kanilang mga ipinaglalaban. Si ano po, si Kai po. Hindi na sila tumatanggap ng mga interview. Pero bawal daw itong maistorbo. Gayunman, nagpaunlak ng panayam ang isa sa dati nilang miyembro, si Gardo, na malapit daw na kaibigan noon ni Datu Adlaw. Si Datu Adlaw, dating blisor ng espiritual. Parang siya ang pare o nagbibili siya ng mga tao. 2 beses siya na naginip na aalis siya ng simbahan dahil may utos sa kanya ang taas-taasa na sasali daw siya sa federal. Bagong gobyerno daw ang tribal. Istrikto raw ang pamamalakad sa loob. Bawat tao may samurai, pinagawa nila. Siguro kami kung tutuusin ni mga 200 na marami nang tinanggal dahil ang hindi sumusunod sa batas ng federal, tatanggalin. Para raw mahikayat ang mga bagong miyembro, nag-aalok daw ang FTGP ng trabaho na may malaking sweldo. Isa sa mga nasilaw, ang tigat Davao de Oro na si Danilo. Sa ilang mga pagsalig, tag 18,000 ang monthly. Mudagan o 50,000. Magwardya mis compound. Pagdating sa Surigao City, hiningan daw sila ng 1,000 pesos para sa tinatawag nila diplomat. Kung ma-membership ka sa federal tribal, pag mayroon ka nito, pwede na kang gamit mo sa pagbiyahe. Kahit saan ka punta, ito ang ipakita sa mga naka-checkpoint o kahit walang lisensya. Isa rin daw si Danny sa mga kasama nung sa pilitan nilang isinara ang ilang business establishment sa Surigao City nitong nakaraang linggo. Hindi mo, tika mo mga bastos mo. Bastos, tabulong mo naman mo. Tabulong mo naman mo. Lain ni sa lakaw, kay wala gigripping sa mo kung nasa mi mo adto. Kay kung nahibalo pa mi ma'am na ang plano, operasyon padlak, dili po mo kami mo iban kay naapoy amo mga baruganan. Pero sa kabila raw ng pagtupad nila sa mga iniutos sa kanila, si Ruel, Danny at si Gardo, wala raw natanggap ni isang kusing. Mahay, mura biktima lang ko sa ilang mga pasalig. Kaya nitong Miyerkules, kasama ang 13 pa nilang mga kasama, sina Gardo, sumuko sa mga otoridad. Paano nakakain na sa pamilya ko? Tuldukan na natin ating pagsasama. Yung hawa ko ma'am kay bilino ko sabot sa ilang mga pamagi. Biktima sila ng large-scale illegal recruitment. At the same time, dahil doon sa na-recruit nila, mayroong minor. Kailan din namin sila ng Trafficking in Person Act of 2003 or the Republic Act 920. That is a serious violation of law. Nung araw din yon, ang mga pulis may dinakip na lalaki sa checkpoint na napag-alamang kasapi rin sa FTGP. Bagay na ikinagalit ni Datu Adlaw. Ang among kauban na nagpalit lang og tubig, gidakop nga walay legal, walay warrant of arrest. Magsara na kayo dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itas. Barel! Pero depensa ng mga otoridad, legal ang pag-aresto nila sa lalaki. Na-intercept sila doon sa may checkpoint. Ipagtalo pa rin yung mga member. Nandun lang sa kanila, yung samurai, saka yung itak. Mayroon man yun mga threats. Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Datu Adlaw. Diniplaya namin ng maraming police personnel doon sa area para makontain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Samantala, may legal na basihan nga ba ang sinasabi ng FTGP na sila ang nagmamay-ari ng Surigao City, pati na ang buong Pilipinas na ayon daw sa kanilang batas, kanilang ancestral land? Kami ang totoong enkantado po. Dahil si Bae Dato ang makautos sa hangin, tubig, lupa, apoy. Pati ang
National Commission on Indigenous People, NCIP, naglabas ng advisory na kinukondena ang ginawang aksyon ng FTGP. Yung Federal Tribal Group of the Philippines ay hindi legit na mga indigenous peoples. Wala silang enough na documents to justify nga sila ay isang legit na mga indigenous peoples organization. Gobyerno kami. Sundot ang batas Republic Act 371, Ipralaos 1997, Dibayin Customary Law. Ginagamit nila yung IPRA sa maling paraan. Yung self-governance ay dapat nasa loob ng balangkas ng batas ng Pilipinas. Yung mga tribo, dili kay may musugot nga inyo kining gamit-gamiton o pagbinastos o pagbinaboy sa among sagrado nga balaod nun. Kani ama sa sisalan ni, may kolonyo sa sisalan. Hindi sila maka-justify or makabigay ng proof talaga na sa kanila yung ancestral domain. Yung claim nila is next to impossibility. Isa lang naman dito ang gobyerno ng Pilipinas, the Republic of the Philippines. Maraming mga ganitong grupong nabubuo sa mga remote areas dahil yung benepisyo ng gobyerno hindi po na ibibigay sa kanila. Kung mabibigyan natin ng sapat na talino, yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos or gagalaw ng labas sa batas or laban sa batas. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Titik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Pinagsisihan ako dahil maraming tao nadadamay. Huwag na lang kayo sumali dahil napipirahan lang kayo. Yung mga tribo, dili kay may musugot. Nagsalita na ang ibang mga lider ng mga katutubo. Hindi lehitimo ang mga gawain ng FTGP, ang laban ng mga IP o ng mga katutubo sa lupa at sa kanilang mga karapatan. Kami ang totoong inkantado po. Hindi dapat malilito sa mga nagpapakilalang mamumuno na nagtatangkang magtaguyod lang pala ng sarili nila, gobyerno. Ako ang damputin nyo dahil ako ang nagpirma po para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours. Magpadlak na kayo. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member official. Gusto nyo magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng dugo sa Surigao in 72 hours. Kung gusto nyo ng kapayapaan, bumaba ka dito, Ferdinand Marcos Jr. President. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces nyo dito. In 72 hours na to. Gawin mo. Ako na nag-utos. Gawin nyo in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yon. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dylan Kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Tris Manobag. Tatay si Dylan dyan sa Inedine. Yan ang paanohin mo ngayon, si Dylan dito, ang barangay. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Dahil nasa jurisdiction ni Dylan, bahay ni Dylan, puntahan natin yung bukas. Wala na akong kikilusin pa ng documents to improve ito na po live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical, mga tao dito, wala nang magtatrabaho ng documents ko. Bukas, birthday ni Dato Adlaw, magbaha ng dugo, Dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon din. Iuwi nila dito sa federal, magsara na kayo. Dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itak, barel. Hindi matalaban po, tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan ng polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo. Bakit hindi nyo dinampot? Dahil alam po ng mga polis na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual po. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto nyo? Ferdinand Marcos Jr. President. Ayusin mo to. Ayusin mo to. Nakakahiya kayo. Hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo sa injustices. Takot kayo magutom. Hindi nga kami takot dito magutom. Sabi namin, acceptance of reality lang. Andyan na ang diplomatic immunity, sovereignty. Dahil hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon ang ating kasalanan. Andito siya para sa masasama, hindi sa mabubuti. Dinampot. Walang due process. Naglabad ang Nido Oyo. Kung hain ka mo magkuha ng due process, andito po kay Bai. Lourdes Latraca Infante po. Andyan may warrant of arrest dyan. Kan Bai. To arrest warrant. Andyan kay Chua po. Andyan kay sa branch to po. Andyan sa branch to po. Andyan sa branch to po. Wag na kayo magbukas. Mga establishment ko man. Damay ka mo kay an establishment. Yan ang mga totoong rebellion, mga mayayaman, politiko. Yan ang totoong mga protector rebelde sa ating ancestral lang po. Hindi nyo matanggap, hindi na kayo makakilos dahil hindi nyo magawang mag-file ng kaso sa amin. Natataranta na kayo. Natataranta na. Saan nila kukunin ang due process, sabi ni Sara Duterte? Due process po. Tumanon ta ang batas. Due process po. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam saan ang due process. Sa akin po. Sa amin po.
Dahil dito ay pinagkatiwala ng Panginoon ang yaman since time immemorial sa tribo. Mabuti ang tribo dahil makuntinto. Hindi marunong magnakaw sa kaban ng bayan dahil makuntinto na kami pakainin. Hindi na ipagkatiwala sa inyo ang yaman sa ngayon po. Sa inyo mga politiko, dahil kung sa inyo ipagkatiwala ng Diyos, walang mangyayari sa amin tribo, magugutom pa rin kami. Kayo lang ang mabubusog. Pag-kidnap na. Si Dylan, ikaw Dylan Kapitan, ikaw ang manubag ko man. Magtago ka na. Si Dylan, ang bahay nandyan lang. Dito lang sa amin. Huwag kayo mag-duty sa barangay dahil pupuntahan namin ang barangay. Diyan kami mag-duty ngayon. Diyan kami mag-duty ngayon. Lahat ng 72 spiritual, bukas. Diyan kami mag-duty. Pero kung ibalik niyo yan ngayon dito, Dylan, hindi na matutuloy. Ganun kamahal ang Diyos. Hindi ako Diyos. Representative lang ako ng Panginoon ko. God is justice po. Hindi nyo na maintindihan. Papadalhan nyo ako ng notice dito. Structure daw. Violation daw sa aking structure. Anong structure? Anong structure dito? Tingnan nyo, inano ako ng violation sa structure daw. Anong violation ko sa structure? Anong ina-structure ko dito para bigyan nyo ako ng violation? Ang pinareceive nyo structure sa building permit tapos kinidnap yung aking 72 spiritual para lang bumili ng tubig dahil wala na kami mainom, dinampot nyo. Ang nakatakda ay itinakda. Maraming nagsasabi na sila ang magpakalabas. Sila ang merong karapatan sa yaman. Walang iba ang pinili. Minsan ayaw kong tanggapin sa isip, pero wala akong magawa. Ngayong araw, kaya ko nang sabihin, manigas kayo sa inggit. Dahil alam ko, hindi niyo makukuha ang koronang ito dahil itinalaga lamang kay Queen Maria Helen, Juicy Mulan, Elizabeth. Nagpapasalamat ako kay mahal na hari dahil kahit anong mangyari, ang nakatakda ay itinakda. This is the final crown of the physical, material body of the chosen queen with the elders and the children beside. Later, the ceremony is requesting everyone to join in silence as the grandfather's reward. The crown of Queen Elizabeth I, Sultan Muhammad Ismail Ikram, King Akdam. Let's stand and bow 7 times to the crown Queen Elizabeth III, also 7 times to Lolo, Lay, and mga Lolo. Mabuhay sa bagong reyna! Mabuhay! Mabuhay sa mga lolo! Mabuhay sa ating lahat! Mabuhay! Oh, Helen Abdul-Jarak. Ito yung content ko sa kabilang channel ko. So, nasa comment section lang yung yung content ko na yun. Grabe. May tinulong kasi daw siya sa bangko something dahil sa cash, etc. Pero parang dahil doon is isa sila sa family or grupo, I can say, na nag-aakin sa Pilipinas. Meron din sa content ko ata doon or dito rin mismo kasi magkahiwalay eh. Meron dito tapos meron sa kabilang channel ko. Tapos yung itong mga to, tinitignan ko na yung mga content nila. Para silang batang naglalaro. Alam nyo, kung mga leaders talaga natin kungkrong ngayon, meron ng ganun. Alam nyo, kung walang yung binibis mo lang sa papel, walang mangyayari talaga sa leadership mo. At kagustuhan mo lang. At yung gusto mo lang mang-control. At yung money na yan, yung corruption, doon ka nakatuon. At wala ka nang pakialam sa mga laws. Krung-krung talaga lahat ng plano mo. Kahit may tumutulong sa'yo. 7-Eleven. Kung wala ka talagang knowledge, wisdom, intelligence through spirituality and physical,
Siguro ganyan. Sorry nakakatawa kasi. Hindi lang po ako ang nawi-weird one. Natatawa ako through nawi-weirduhan sa mga pinaggagawa nila. Na kung anong pinaglalaban din nila. Kasi isa din sila sa may pinaglalaban na that chosen one. Kung anong pagkakaintindi nila sa chosen one na yan. Tanungin na lang natin sila. Kung ano-anong pinagsasabi nila, hindi nila alam yung ibig sabihin ng the chosen ones. Kasi umuuso yun, di ba? Sa tarot readers, sa messengers, at may nagko-content pa. For sure. Yung ibang nagko-content din, hindi nila alam yung chosen ones, ibig sabihin. Pag yung talagang chosen ones natin is si Jesus Christ. Pero may part na may meaning din na chosen ones after ng ating Ama na si Jesu Cristo. Baka yung utak na nila is nagra-rumble-rumble. Pati yung pagkakaintindi nila through spirituality. Kaya ganyan. Pa-Elizabeth pa, OMG. Wala po ba tayong magawa? Mas maganda education po ang ating i-spread kaysa ganyan na kalokohan. Edukasyon. Through kung anong law na pinatupad ng bansa. Kasi meron talagang halang ang kaluluwa na ginagamit din yun sa protection nila. So ikaw din na bilang isang tao, na alam mo naman na ang tama at mali, kailangan mo pa rin pag-aralan yun. Pati kasi related pa rin naman siya sa law ng Bible. Katulad ng, magbigay tayo ng example. Para sa evidence. Yung nag-record ka sa conversation na hindi maganda or may pinatay, ganito, ganyan, ni-record mo, pero hindi alam ng gumawa, pwede niyang gawing laban yun para sa'yo, kahit nasa mali siya. Pero pwede mo ring gawing laban sa kanya, basta alam mo yung sasabihin mo. Kundi, so, sabihin mo sa harap na lang ng otoridad, tapos yung sila. So, ibig sabihin, oo, mali itong ginawa ko. Pero itutuloy niyo yung ginawa niya na pagpatay dahil sa nirecord ko. Yun ang alam kong gawin eh. Yung mata ko, parang CCTV ba na nagre-record na merong pwedeng kunin na file at isaksak dyan sa computer at makikita. Hindi kayo maniniwala, di ba? Kung sasabihin ko yung nakita ko. Sasabihin nyo, kailangan nyo ng evidence. Ito, evidence. So, merong parang maano sa utak ng otoridad or judge na, oo nga naman. Naghahanap tayo ng evidence. Isa din to na evidence. So, for sure, maghahanap pa sila ng more evidence na mag-ano sa part na yun. Magli-link. O kung meron talagang konsensya at alam ng judge, ng otoridad ang tama at mali, ikukulong talaga nila kahit yun yung evidence, kahit mali na ni-record nila kasi nasalungan na mali ang record ng conversation ng isang kwan. Parang psychological part lang din yun. So, bakit mo naman itutolerate ang mali? Kahit nasa law na mali yun. Nasa tao na lang kung may konsensya talaga siya na mali nga talaga yun. So, depende na rin sa authority kung mababayaran siya, di ba? Ganun. Sa kanya na yun. Nagkautang pa sila sa spirituality at physical, sabihin mo na. Spirituality, ibig sabihin sa Diyos. The nature law. So, ganun talaga ang buhay. At itatakal ko din dito yung, kasi meron akong nakita na ang tingin nila sa emotional is low. Baka nililink nila sa low vibrational. Ang ibig sabihin po ng low vibrational is hindi low emotional. Or emotions lang yan. Imposible hindi naman yung kasi nakita ko kasing iko-content ko yun sa, sorry ha, sa nag-content na at sinabing ang emotional is low. For sure, hindi mo naranasan masaktan, yung stress, depression, anxiety. Huwag tayong basta-basta sasabihin ganito, ganyan, kasi baka babalikan ka. Yung emotions mismo, paglalaruan ka, tignan nga natin kung low ako. Kung i-deny natin yung emotions na yan, pabalik-balik talaga yung emotions sa'yo. Hindi ba stress, depression, anxiety from emotions? Na ayaw nating tanggapin, yun yung isa.
na ayaw nating maranasan, dinideny po natin. Yan ang example ng low vibrational. Not emotional knowledge. Hindi ibig sabihin na kaya mong i-control yung angriness mo kung dumating sa buhay mo. O may part na dapat mong kontrolin. As being formal na sasabi nila, lalong-lalo pag sa harapan ng maraming tao. Pero, may part na kailangan nating ilabas para hindi rin magkukumpay sa loob at magiging sakit na sinasabi lang, sakit sa puso, etc. Yan ang isang part ng low vibrational. Kailangan din nating merong intelligence, knowledge, wisdom sa mga part na yan. Sadness, happiness. Kasi ang mga tao ang gusto lang maranasan is yung happiness. Huwag kang darating sa buhay kung sadness, angerness, hatred. Ayaw na ayaw kitang maramdaman. Parang ganun ang pinapakita ng tao Naging low vibrational ka na kung ganun. Yung dinideny, yung kinukutsa din part yun Yung emotions. So, kukutsain ka din ng emotions na, sige nga, tignan natin kung yung pinagsasabi mo na low emotions ako is kaya mong hindi tanggapin at bigla kang may dumating na test sa'yo. Bigla kang umiyak, bigla kang nagtantrum, biglang lumabas yung angerness, hatred, biglang naging bitter ka. O, diba? Sabi ng emosyon. O, diba? Sino ngayon? Ang low vibration. Sasabihin naman ng emosyon sa'yo. So, huwag tayong basta-basta magsabi kasi ritual din sa sarili natin yon. At biglang, be careful of what you say or you wish. That's a part of wish also. Tapos hindi mo pa naintindihan yung nangyari sa'yo na nakakonect sa sinabi mo. Hindi mo na-realize na isa sa sinabi mo tapos biglang dumating sa'yo. Bumalik sa'yo. Lalo kang na-spiritual jail na sinasabi nila. Nakulong ka sa sarili mong bitterness. Sa sarili mong, pinababa mo yung sarili mo. Low vibrational din yun. Sa posisyon na hindi mo gusto. So, yun din ang naintindihan ko. Kasi meron yung part na I want more my intuition, my discernment, yung kung anong intention ng tao. Tapos talagang minanifest ko yun through a positive energy. Kaya yung ibang dumadating sa akin na argument, tower moment, conflicts, is accumulation nung wish ko na yun. At, ang ganda ng blessings. Makikita mo talaga yung kahit hidden agenda. Pero ikaw lang naman nakakakita. So, ginamit ko na rin yung emotional knowledge na kiber lang. Basta nakikita ko lang. At, sabihin mo ng curse or not, curse could be because every time you will see to other different kinds of people, pero a blessings na aalisin mo yung sarili mo sa kung anong intentions nila. Lalo kung yung dumating sa harapan mo is isang boy na nagpapapansin sa'yo. Para pansinin mo. At maging, alam mo naman kung anong intention ng lalaki minsan. Kung lust or relationship or dahil may nakita, kaya gusto niyang idig yan. Yan ang tawag na gold digger din. Hindi lang tungkol sa pera. Kasi, minsan, ang isang tao may nakikita nilang related din sa energy na hindi natin nakikita sa sarili natin. Lagi nilang sinasabi yun May nakita kasi sila sa'yo na hindi mo nakikita. Kaya ganyan na, binabalik-balikan ka. So, ayan. Pwede niyong hihilingin sa Diyos. Pero maging handa. Kasi meron talagang para mag-gain yan, merong sabihin mo ng pain na darating. Suffering. Pain is a suffering naman That tower moment, conflicts, arguments,
na mag-scramble sa emotions mo. Pero after nun, parang yung hiniling mo, as long as you accept that emotions that comes in your life, that's scrambled emotions. Pero pag nag-struggle ka na dinideny mo, walang mangyayari. Lalo ka lang magiging bitter. Lalo ka lang maiinis. Lalo ka lang magagalit. Lalo kang, instead of learning, building. That's a part of sacrifice. Diba? Para maging abundant and para maging dumating yung blessings, through abundant and prosperity, kailangan mo sacrifice. That part is a sacrifice also. Because you wished for it. You long for it. Kahit yung pag-aaral, di ba? You will sacrifice everything. Na kahit nakakarinig ka ng hindi maganda, kasi sabihin nating normal na, kasi part talaga. Minsan nakakapaglabas yung provider natin ng financial, ng masasakit, pero binibigay pa rin naman nila. At ang part din naman natin is, kailangan natin mag-aral na mabuti para yung sacrifice na pagbibigay nilang financial, pag-provide, is para din sa sarili natin para makapagtrabaho tayo ng maganda at pundar ng gusto natin. Nasa sacrifice talaga lahat. Darating talaga yung emotions. Discouragements is emotion also. Depende sa tao talaga kung i-allow niya na mananalo ang discouragement or determination. Para kahit ganun ang mga naranasan, up and down, magiging successful ka din sa huli. So, ganyan ang proseso. Through spirituality din. Kasi combination naman na yung part na yun, yung binigay kong example, yung mag-aaral ka ng mabuti hanggang makuha mo yung tugatog ng result ng pag-aaral mo. Kasi may mararanasan ka mga problema, kinaya mo. So, yan. So, I hope you understand something. Na yung emotions is, there is no high, there is no low emotions. Low vibration na siguro. Just emotions. Sa content na to, kung bakit ko sila biglang kinontent, kasi naman ganito na kung ano-anong ginagawa nating pakulo para sa money and power. For sure, merong mga ibang countryng nag-aano din kasi sa kanila. May hinahangad silang something behind what they are doing. Impossible namang wala. Para mag-gain, sabihin natin, yung trust nyo, matakot kayo, at sundin sila, para meron din silang gustong pabagsakin. Tungkol lang naman lahat to is money and power, Pero ang yung pinaglalaban mo is own purposes lang at mali pa, ay ganyan talang mangyayari. Tignan mo nga, kung hahanapin mo yung videos na binigay kong clips, yan ang mangyayari talaga. Ang makikita ng tao is, anong pinaggagawa ng mga taong to? Parang ang tinitingnan nila is yung part na naglalaro ba itong mga to? Parang bata. Awkward for sure, yung feeling ng iba, matatawa. And a part of karma din, nung own purpose nila na hindi maganda. Sabi ko nga, 2025 in this coming years na tribulation natin, 7 years tribulation, ay hindi nagagana ang hindi magandang purposes. At makikita na lang ng tao yun as a crazy. Kasi ako din, parang crazy tong mga taong to. Ano pinagagawa nila? Ano pinaglalaban nila? Ano kaya? So, yung mga situations din ng ibang bansa ngayon, adjusting through that 7 tribulation kaya nangyayari, parang nagkakagulo ang buong mundo. At hindi nila naintindihan, which is, actually, we are on 3D dimension consciousness war, not World War III war. Naging World War III war or physical war through bomb or guns, kasi hindi nila maintindihan. At wala yung real understanding
Ang pinapairal lang is kitid ng desisyon, utak, damdamin, at kagustuhan lamang, kundi ng power at money to control, hindi to help your own country. Kaya ganyan, nagiging war physical. We are actually on war of 3D dimension consciousness. Not World War III. Nag-mix siya, no? Kasi yung ibang tao kasi ano siya sa physical lang. Wala yung spiritual world. Merong konti siguro na pinag-merge nila. Ibig sabihin balance. Ang spiritual and physical, so naintindihan nila yung ibang part kung bakit ganito nangyayari yung mundo. Ganito ang mga nangyayari sa mundo, I mean. Yung iba, nasa physical, na hindi makakonect sa spiritual. So yung iba, nasobrahan sa spiritual, na nag-struggle makakonect sa physical world. So, let's struggle to go to that balance of physical and spiritual world. So yeah, we are on to come for 4D dimension consciousness so that we can gain that at least 5D consciousness, 5 dimensions consciousness. Bakit tayo nag-struggle at war at 3D dimension consciousness? 3 dimension consciousness, I mean. Kasi wala yung belief or culture more open-minded. Nawala yung learning sa part na yun. To add for your belief in the cultures that you've known. Yung expanding, that's 4D dimension consciousness. If you cannot really expand it, you are on 3D consciousness war. So if it's physical, that's the most dangerous than more on spirituality and cannot connect to physical because they understand something. But on physical, whatever you do, whatever you give, information, belief, culture, nothing at all. That's the most dangerous. So, you will always stay there as being bitter person, experience same and becoming worse sickness physically. You will struggle, connect with other people to spirituality because you are only staying in physical world. And you will struggle from belief that if some people open something different, you cannot accept it. It's like a dagger in your ears that you want to run, you don't want to hear nothing at all. You cannot reflect, you cannot repent. Another part is you won't accept God in your life, especially Jesus Christ. You won't accept the reasoning why He was our chosen ones, why He is crucified, everything. But you only understand in this physical world is lahat ng na-experience mo is struggles, bitterness, no better life. Always money, 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 money. Your happiness is money. Like this is money. Money only. Your God is money. That's why some people says their happiness is, well, napahaba. So, sana may natutunan kayo. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share to my next video.